Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon din tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po, mga kabarangay 284. Salamat po at kahit na maulan ay tuloy ang ating pong pagdiriwang ng banal na misa upang mas maramdaman natin lalo ang presensya ng Diyos, lalo-lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Minsan kasi talagang kumikilos din ang masamang espiritu para mahadlangan tayo na huwag tayo makapag-iwang, huwag tayo makapagsimba. Sa maraming mga pangyayari sa buhay ang ginagamit, sinasamantala ng kalaban, sinasamantala ng masamang espiritu para hindi talaga tayo makapakinig ng salita ng Diyos na kailangan natin, lalo tigit sa panahon ito. Sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin yung pagpapagaling ni Jesus sa maraming may sakit. Sabi po dito, matapos na pagalingin yung biyanan ni Simon, ay dinala sa kanya lahat ng may sakit, iba't ibang uri ng sakit, at ipinapatong ni Jesus ang kanyang kamay at sila'y pinapagalingan. At lalong-lalo na ang mga sinasapian ng masamang espiritu. Tandaan natin mabuti, kasi gaya ng paliwanag ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, kailangan natin masuri anong klaseng espiritu ang ating pong pinakikinggan. Anong klaseng espiritu ang nangungusap. Kasi pwedeng ang Espiritu Santo magsalita ng maganda. Pwedeng magpakita ng maganda. Pero tandaan natin mabuti, masamang espiritu lang ang sumasani sa tao. Ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona, hindi yan sumasanib. Hindi yan yung papasok sa tao tapos ako ang Espiritu Santo. Hindi yun, Tandaan nyo mabuti yan, Kaya kapag mayroong nagsasabi, sinasapian ako ng Espiritu, mag-ingat-ingat tayo kasi sabi ko nga, anong klaseng Espiritu? Kaya dito sa Ebanghelyo, sinasabi rin dito na yung mga sumani sa tao na masasamang espiritu ay inuutusan ni Jesus na lumayas doon. Pinapalayas ang masamang espiritu sa bawat tao na kanilang sinasaniban. At sa bawat pag-alis nila, kinukutya pa nila sa Jesus. At ipinagsisigawan nila at sinasabing, kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ang Mesiyas.
ipinangangalandakan. Pero anong sinabi ni Jesus? Pinatahimik niya ang masasamang espiritu. Ayaw niyang marinig ng mga tao kung sino siya. Nakukuha niyo po ba yung punto? Kasi maganda po sa pandinig, masarap po yung sa pakiramdam, yung ipinagsisigawan ang pangalan mo dahil sa kabutihang ginagawa mo. Masarap sa pakiramdam yun. Yung pinupuri ka, pinasasalamatan ka, pinapalakpakan ka. Pero, tandaan natin mabuti ha, sa ganyang mga pagkakataon, yan ang sinasamantala ng masamang espiritu na kunin. Kasi kung si Jesus, pinatahimik niya, quiet, hindi pwede ipagsigawan ng kanyang ginagawa at kung sino siya dahil magkakagulo lang. So pag nagkagulo, ano ang mapiperwisyo? Yung pagpapahayag ng mabuting balita. Mauuwi na lang tayo doon sa himala. Kaya nga, maging sa pagdidibusyon natin, no? Kahit ang mga santo sa San Nicolas, hindi kay San Nicolas tayo kundi sa tulong ni San Nicolas, inilalapit ang ating mga panalangin sa Diyos. Kasi kung aakuin ni San Nicolas, kung aakuin ng kahit sino sa atin, ang lahat ng ginagawa natin, yun yung dangerous. Doon yung problema. Kasi kapag inaako na ng tao, yung galing niya, yung ginagawa niya, nagkakaroon siya ng pride. At ang pride ay kasalanan ng demonyo. Yung pride na nauuwi sa pagmamayabang, pagmamataas, yung pride na nauuwi sa paglayo natin sa Diyos. Ay, magaling naman pala tayo. Hindi na natin kailangan ng Diyos. Magaling na tayo, kaya na natin to. Hindi natin namamalayan. Yun na pala, no? Pinaiikot na pala tayo ng masamang espiritu. Hindi na natin nasusunod ang espiritu ng Diyos. Kaya mag-ingat-ingat po, no? Okay naman po nun at tumulong. Okay naman na makagawa tayo ng mabuti, pero kailangan matuto tayong mag-control. Matuto tayong mag-handle ng mga papuri, lalong-lalo na we give back yung credit hindi sa sarili natin, kundi sa Diyos. Yung lagi tayong nag-a-acknowledge, salamat sa Diyos, kaya mo ito nagagawa. Dahil kung wala ang Diyos, kung wala ang tulong ng Diyos, wala rin naman talaga tayo. Tandaan nyo rin, kaya din gumawa ng demonyo ng mga kababalaghan para lang ipakita sa tao na magaling ka. At yung tukso na kaya mong gawin kahit wala ka sa Diyos. Kaya, hinay-hinay lang din tayo. No? Kung paano si Kristo, ayaw niyang ipagsigawan kung anong nagagawa niya, kung ano at sino siya, dahil may tamang panahon para sa pagkilala sa Kanya. Amen?